Hello kapamilya, ayan po kamusta po kayo? At syempre ngayon ang panahon ng ating revelasyon kung bakit tayo nagda-diet. Syempre na-diagnose nga tayo dito sa ating karamdaman na meron nga tayong gallstone o gallbladder. Yun yung tawag nila kasi the same lang din daw po yun. Yun yung pagkakasabi. At ito nga nag-start tayong mag-diet kasi ang sabi nga ng doktor nung ating first na pagpapatingin, kailangan daw na magpapayat at iwas sa mga mamantika at maalat. Kaya ayan yung ating ginagawa at syempre meron na nga tayong ginagawa na day 1, day 2 na ating pagdadayet. Pero ah kwento lang po mga kapamilya para maging aware po kayo dito sa katulad nung aking nararamdaman. Nung mga unang panahon kasi na nararamdaman ko ito, nakakaramdam ako ng parang masakit yung aking sikmura at syempre kala ko simpleng sakit lang at ito ay iniinuman ko ng gamot at ito nga pagka iniinuman ko ng gamot syempre nawawala yung sakit at syempre ang akala ko simpleng pananakit lang ng sikmura hanggang minsan nakakaramdam ako na medyo sumasakit yung aking tagiliran dito sa right side na tagiliran tapos bandang sikmura yung masakit. Tapos dito sa part ng aking right side din ng likuran, tugon sa likod yung masakit. Kaya sabi ko, parang may pilay. Kaya yun hindi ko iniintindi pero nung mga lumaon na parang patindi na ng patindi yung sakit ng aking balikat at tagiliran. Pero syempre dahil nga sa iniisip ko siguro sobra lang sa pagtatanim dahil nagga-garden tayo, nagtatanim tayo ng mga gulay, baka kako sobrahan lang sa pagbubungkal ng lupa o yung pagdadamo natin. Pero yun nga at hindi natin alam kung ano ba yung mga naging ano natin dito sa ating katawan kaya syempre ganun iinuman natin, papahilot natin tapos minsan naibsan yung sakit nawawala pero pabalik-balik lang. Kumbaga, yung mga pain na nararamdaman natin, akala natin simple lang pero hindi natin akalain na ganun pala. Di syempre nagpatuloy pa rin dahil wala nga tayong alam at di naman tayo nagpapa-check up dahil nga ang isip natin o ang mindset natin simpleng karamdaman lang. Pero yun nga at nung mga kumalaunan na nang lumaon na tumitindi na yung sakit at panay-panay na yung sakit. Kaya naging alerto ako at nagpa-check up ako. Nung first check up ko, ang sabi sa sikmura lang dahil syempre wala pa naman akong ginagawang mga laboratory test. Binigyan ako ng mga gamot sa sakit ng sikmura at yun tinitake ko. Pero napansin ko 1, 2, 3, 4 days walang pagbabago. Tapos nagpa-check up ulit ako. After nung 4 days na yon, nag-decide yung doktor, sabi niya, magpa-ultrasound daw ako para makita kung ano yung nararamdaman ko dahil ang idinadaing ko dito sa right side ng aking sikmura na sobrang sakit at panay-panay na yung sakit. Kaya ayun, nag-undergo ako nung ultrasound at doon nga nakita yung aking ultrasound na multiple gallstone yung nakalagay doon sa aking ultrasound result. At yun nga, siyempre, binigyan pa rin tayo ng mga gamot at napakaraming gamot yung ibinigay sa atin. Siguro mga 8 piraso. 8 klase ng mga gamot at yun tinitake natin. At ayun nga, nung nagtitake tayo ng ating gamot, ng ating mga nararamdaman, parang feeling ko walang pagbabago. Kaya nagdesisyon ako na magpa-check up ulit sa mas malaking ospital. At 2 doktor nga yung tumingin sa atin na ang sinabi gallstone nga. Pero ganun pa man, sinabihan na talaga ako yung espesyalista sa loob at saka yung sa medicine at saka yung surgery. Bali 2 doktor kasi yung tumingin sa akin at una yung pinuntahan ko
do'n sa medicine at sinabi nga yung ating kondisyon na gano'n, multiple gallstone at ito nga daw, ala na daw po itong ibang lunas kundi opera at gano'n din yung naging desisyon ng ating surgery na no choice nga daw po kundi operahan dahil kung magti-take lang tayo ng gamot, in the end baka mauwi din daw tayo sa ating pagpapaopera. Kaya siguro pinagdesisyon tayo kung ano yung magiging desisyon natin pero ang naging desisyon natin is doon na tayo sa sigurado yung magpa-opera. Kasi nga, baka sabi nga ng doktor, siguro kung magte-take daw tayo ng gamot, makukuha pa raw maibsan yung pain, magiginhawahan tayo, pero darating at darating daw yung panahon na kailangan na rin daw operahin at baka magkaroon pa ng mas malala o mas malaking problema pag ipinagtagal pa natin. Kaya yun yung naging suggestion nung dalawang doktor na tumingin sa atin at ayan nga, kaya yung ating mga ginagawa, siyempre yung pagda-diet dahil nga pag nga kumakain tayo ng maalat at mamantika sumasakit at sobrang napakatindi ng sakit at siguro hindi ko maikumpara kung gaano kasakit pagka sinusumpong kaya sa mga may mga ganitong nararamdaman kaya ko naman ginawa itong pagbablog o pag documentary nung aking nararamdaman para maging aware lang po yung mga may ganito ring nararamdaman kasi sobrang napakahirap, sobrang napakasakit at syempre nagkakaroon tayo ng trauma pagka tayo ay kumakain na halos parang ayaw mo nang kumain sa sobrang sakit. At syempre yung pain nagiging masyadong traumatic pagka nakakaramdam tayo. Kaya ayun, ginagawa natin kung ano yung sinabi ng doktor na kailangan less daw sa maalat at syempre less daw sa mga mamantika. Syempre, iniwasan na rin natin yung medyo matatamis kaya nga ang pagkain natin talaga no salt, no sugar, walang mantika. Ayun, nagsasacrifice tayo para yun ngang nararamdaman natin parang lalong nagpipain pagka nakakakain tayo ng sobrang alat at mamantika. Yun yung parang pakiramdam ko. Kaya, syempre, andyan yung sakripisyo. Kailangan natin mag-sacrifice to aware lang ng mga nararamdaman natin na ganito. At, syempre, ito, dito nga sobrang hirap na hirap tayo. Kaya, ayan na, tingnan nyo naman yung itsura natin. Halos pagka may nararamdaman tayo, hihiga tayo. Pagka medyo naging okay at naibsan ng konti yung ating nararamdaman, pinipilit nating kumain kasi pag hindi tayo kumain, manghihina rin tayo. Kaya ayan at syempre kahit walang lasa yung pagkain natin, mas pinipili pa rin natin na sumunod sa mga ipinagbabawal kahit na nahihirapan tayo. Kaya ayan yung ating ginagawa at syempre yan nga at nakapag-decide na nga tayo na yun ang gawin sa atin. Kaya kahit papano, sinusunod pa rin natin kung ano yung bawal kasi nga napakahirap at ngayon okay naman na lahat. Siguro by next week, Monday, ano na tayo, lahat ng laboratory test kailangan na nating isubmit at lahat ng kailangan nilang laboratory na ipinagagawa katulad ng X-ray saka ECG kailangan maging okay. Hoping na maging okay naman lahat at syempre lalo na sa pagpapaopera hindi biro na yung mga ganong klaseng pangyayari sa buhay natin. Syempre no choice tayo at kung yun talaga ang pwedeng gawin at although sinabi naman ng doktor na safe naman kahit na wala na tayong abdo o tinanggal yung abdo natin. Kaya mas maganda siguro kung ganun na yung gagawin para kumbaga yung pain na nararamdaman natin mawala na talaga. Syempre yung lifestyle ng pagkain natin siguro
babaguhin na natin. Kasi nito naman, hindi naman ako mahilig sa mga matatamis, maalat at mamantika. Pero naalala ko siguro nung kabataan ko, mahilig ako sa mga maalat at asin. Kasi mahilig kami kumain ng mga mangga, bayabas, yan kasi yung mga pagkain noong mga bata kami at na-realize ko na kung ano pala yung mga kinain mo noong kabataan mo dala-dala mo pa rin pala hanggang pagtanda mo. Kaya siguro yan yung mga naipon ng asin sa ating katawan. Kaya ayan, at yun nga yung nangyari sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng gallstone. Kaya ayan naku, ingat-ingat po tayo at ito nga sa mga panahon na to, itong pagbibideo natin na to nasa ospital tayo at waiting tayo dun sa surgery natin at habang nag-aantay tayo nagbibideo ako dito na yung ating pagda-diet journey naging success kumbaga kasi 68.5 yung ating timbang nung huli dito nagtimbang tayo dahil kailangan timbangin tayo. Ang naging timbang natin is 66. Kaya napawasan tayo ng 2.5 kilos dito sa ating timbang at habang waiting tayo nagbibideo nga ako dito sa waiting area para tayo ay tawagin. Kaya ayan, at ayan, ginawa ko itong pagbibideo na to document nung aking karamdaman at nararamdaman at ito nga yung ating pagkain. Ito yung pagkain natin nung umaga na. Day 7 ito. Kaya ito yung ating pagkain. Siyempre wala pa ring salt, wala pa ring mantika at siyempre less kanin pa rin dahil sobrang sakit pagka maraming pagkain.